Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manali kayo sa Diyos at manali din kayo sa akin. Sa bahay ng aking amay maraming silid, kung hindi kayo sinabi ko na sa inyo, at paroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroonan ko at alam na niyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano na yung malalaman ng daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin na rin niyo ang aking Ama. Mula ngayon kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po niyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na niyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama." Bakit mo sinabing, "Ipakita mo sa amin ang Ama"? Hindi ka pa ba naniniwala na ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinabi ko ay hindi sinabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw niyong maniwala, sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinabi ko na sa inyo, ang nananalig sa akin makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa kwento ng Ebanghelyo, ating narinig ang pahayag ni Jesus, "Huwag mabalisa. Do not let your hearts be troubled." And upon hearing this word of Jesus, it is somewhat consoling in order for us to touch to our anxieties and worries and concerns of our life in this world. Napakarami nating mga takot, pangamba, alalahanin, pinagdaraanan. At ito lahat ay nagdudulot ng pagkabalisa sa ating katauhan. At anong sinasabi ni Jesus sa mga alagad at sa ating lahat? Siya ay wag magmabalisa ang ating loob, sapagkat sa mundo na kung saan waring lahat ng bagay ay nais nating yakapin at nais nating kontrolin, ang tanging paanyaya ni Jesus ay manalig sa Kanya. Sometimes we live life, everything depends on us. Our plans, our effort, our control. But our faith is somewhat freeing. Pinalalaya tayo sa pamamaraan ng pagtitiwala, pagpapaubaya sa pamamaraan ng Diyos sa ating buhay. At ito'y mapagpalayang katotohanan na hindi nakabatay sa atin ang lahat-lahat ng bagay, kundi ang mabuting balita, may isang Diyos na nakababatid ng ikabubuti ng lahat, kumikilos at gumaganap, higit sa ating kamalayan at higit din batay sa ating inaasahan. Ganong uri ng pagtitiwala ang inaasahan sa atin. Sa kwento ng unang pagbasa ating narinig kung papaano ang sambayan ng Kristiyano'y unti-unting lumalago. Kaalinsabay ng paglago
ay ang pagdami ng gawain, lalo tigit sa pagtingin sa mga babaeng balo na hindi Hudyo kundi Helenista. It might be the start of separation upon building the young Christian community. But look how disciples trust in God more than in themselves by resolving their differences. Ano ang ginawa ng mga alagad? Hindi nila hinayaan ang pagkabagabag na lamunin sila sa nangyayaring hidwaan o di pagkakaunawaan. They become much more prayerful and discerning and come up with a decision. Humirang pa ng ibang mga kalalakihan para ang pananalangit pagpapahayag ng mabuting balitay maipagpatuloy nila. At may mga tao namang gumanap para asikasuhin ang pangangailangan at pagkain, lalo tigit na mga babaeng balo na kabilang sa mga Helenista. The disciples put their trust not on themselves, but allowing God to guide them to resolve matters of differences. And they remain to be faithful to their calling by prayer and preaching, and tasking other people to do other tasks in continuing and being responsible to the needs of the members of the early Christian community. Hindi sila sumandig sa sarili nilang kakayanan. Hindi sila nagmalakit nagmayabang. Hindi niyakap nila ang hindi nila kayang yapusin. Sa halip, inako nila ang kanilang limitasyon at naging puwang naman para ang iba ay gumanap ayon sa pangangailangan ng sambayanan. Ito'y tunay na tanda ng isang taong nagtitiwala, hindi sa kanyang sarili, kundi sa Diyos na bumubuo ng sambayanang Kristiyano. And that is the character of a person who is truly trustful and put his confidence not on himself but rather on God. Kaya yun po ang unang paanyaya sa atin. When we are overwhelmed by troubles, filled with worries and anxieties, it might be an indication I am losing trust on my God and putting everything on myself. Sabi ni Jesus, huwag mabalisa. Manalig sa Diyos, manalig sa Kanya. Kapag ikay balisang-balisa at ugagang-ugaga na sa buhay, ito'y palatandaan ng kawalaan ng iyong pananampalataya. Nais ni Jesus na palayain ka sa pamamagitan ng pagtitiwala, pagpapaubaya, at gayon din naman pagkilala ng kakayanan ng iba upang magkatuwang naharapin ang mga hamon at biyaya at mga pinagdadaanan sa ating buhay. Pangalawa, itinuturo rin sa atin ni Jesus na ang lahat naman dito sa mundo ay panandalian. In a world that everything feels to be temporary, Jesus is offering to us a lasting place. Anong sabi niya? In my Father's house, there are many places. One of the reasons why we worry so much is because we are afraid to lose people we love, stability, even our life itself. Ito po ang ating kinatatakot at ipinangangamba. But Jesus reminds us, this world is not our final home. Hindi ito ang huli nating tahanan. Sa halip, ipinamumuka sa atin na may tunay na tahanang sa ating nakalaan.
We work hard, we build dreams, we make plans, but in the end, everything passes by. At ito ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kapag inisip natin ang lahat ng ito'y lilipas, maglalaho, ating iiwanan. Pero ang mabuting balita, may tahanan na inihanda si Jesus para sa ating lahat. Remember, it is not just a place, but a place for you, personally prepared, waiting for us. Nangangahulugan na anumang iwanan natin sa mundong ito, may higit na mabuting nakalaan para sa atin. There is much more better place that God has prepared for each and every one of us. So even in moments of grief, we can quietly hold on to the truth. This is not the end after all. Na kahit sa paglipas at pagkawala ng ating mga mahal sa buhay at maging paglisan natin sa mundong ito, alam nating hindi yun ang katapusan. May tahanang inihanda ang Diyos para sa ating lahat. Pangatlo, in a world of confusion, anong sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. Maraming mga tinig tayo na narinig sa mundo at madalas hinahamon tayo, ano nga ba ang ating pinaniniwalaan? Sa dami ng mga katuroang ating naririnig, ito'y nagdadagdag din sa ating kabalisaan. But Jesus does not give us merely instruction of how to reach the goal, no other than to reach the dwelling place. He Himself is willing to accompany us by telling, I am the way, I am the truth, I am the life. Parang sinasabi ni Jesus, makilakbay ka sa akin, pakinggan mo ang aking tinig ng katotohanan, manatili ka sa aking buhay, at kapag ganon, nangangahulugan na inaanyayahan niya tayo sa malalim na relasyon at malalim na ugnayan. Christian life is not just rules. It's about relationship after all. Ito ang ipinapahayag ni Pope Benedict. Being Christian is an encounter with a person. Kaya wag ho nating isipin na ang pagiging Kristiyano ay alituntunin, kautusan. Ang pagiging Kristiyano'y pakikiugnay sa Diyos na naglalaan ng kanyang sarili bilang daan, katotohanan at buhay na dapat na yatakapin natin sa araw-araw. Nangangahulugan na sa ating paglalakbay sa mundong ito, mababawasan ang pagkabalisa sapagkat alam nating may tunay na tahanang nakalaan sa atin. Mababawasan ang ating pagkabalisa kapag tunay tayong nananalig sa Diyos na nag-aakay sa atin. Mababawasan ang ating pagkabalisa kapag hinayaan natin na ang Diyos pangunahan tayo sa landas ng bawat hakbang ng ating buhay. Kaya mga kapatid, inihahandog ni Jesus sa atin ang mga simpleng biyaya. Magtiwala sa Kanya at kapag ang buhay ay waring mabigat, umasa sa Kanya, lalo tigit kapag nababahala tayo sa mga lumilipas ng bagay ng mundo. At binibigyan niya tayo ng patunguhan kapag waring tayo nababalisa at lubang nabibigatan sa mga dalahin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Inaanyayahan tayo ngayong linggo
Alamin muli natin ang patunguhan ng buhay na ating giniyayakap sa araw-araw. May tahanang inihanda ang Diyos sa atin. Pagtiwalaan natin ang Panginoon at hayaan ang kanyang pamamaraan ang ating sundan. Kapag ganon, higit na dagaan ang buhay, mababawasan ang pagkabalisa at nananahan tayo sa mundo na hindi ito ang tunay na tahanan. May higit tayong pinaghahandaan na inihanda sa atin ng Diyos. Kailangan nating magpaubaya sa Kanya, tumalim at umasa, higit sa ating kakayanan ay ang kapangyarihan ng Diyos manguna nawa sa ating buhay. Opo tayo sumandali para sa mga pagbabalita at paanyaya. Salamat po sa naghandog ng ating pag-aalay kay Maria. Sa buwan ng Mayo, hindi ho bulaklak ang ating inihahandog sapagkat napakamahal, madaling malanta at matuyo. Ang ating pong nais ihandog kay Maria ay yung makapagbibigay tawid ng pagkagutuman ng mga kapuspalad nating mga kaparokya. Kaya po sa linggong ito, ang ating inihahandog ay kapit asukal. Next week po, ang ating mga ihahandog na may mga noodles. 3rd week of May, bigas. 4th week ng May ay mga canned goods. Ito po'y pagsasama-samahin natin and we will create loot bags na ipamamahagi sa mga kapuspalad nating kapatid on June 12. Kaya ho handog alay natin kay Maria, handog ni Maria para sa higit na nangangailangan. Sa halip na mga bulaklak, nais nating maihandog ni Maria ang makapagtatawid ng kagutuman ng ating mga kaparokya. Kaya salamat po sa pagkakaloob at pagbibigay. Pangalawa, last call po and final call sa mga nais tumanggap ng sakramento ng kumpil. Ito po'y gagawin on March 16, araw ng Sabado, sa ganap na 7:30 ng umaga. Kaya kung kayo may anak at apo na 12 years old, pataas, na hindi pa nakukumpilan, patuloy po ang catechetical instruction at mga remedial classes na ginagawa ng mga katekista to accommodate our young people and receive the sacrament of confirmation. Every Saturday sa St. Joseph Compound, magdala po ng baptismal certificate. At gayon din po, they will receive the sacrament of reconciliation prior upon receiving the sacrament of confirmation. Kaya kung nais nyo po silang tumanggap ng kumpil, mangyari lang po na makipag-ugnay sa ating tanggapan at pumunta sa St. Joseph Compound. Pangatlo, tungkol sa pagawain ng simbahan. Last Wednesday, kami po ni Architect Nazareno, together with his team, ay nagkaroon ng Zoom conference together with the foreman na gumagawa sa ating simbahan. So we start on Monday, clearing the part nitong likod ng retablo ng Inang Soledad. At siya po'y magdodonate daw ng tiles, so we need to remove the granite. At every week, may architect siyang ite-delegate to supervise yung plano na kanyang isinagawa. Kaya ho, may maggagabay sa ating mga manggagawa para masimulan na itong likod na bahagi ng retablo ng Inang Soledad. And the technical assistance for safety, preservation of the image dito sa harapang bahagi will follow afterwards. Kaya po magsisimula tayo ngayong Lunes. Kaya clear na po ang likurang ito. Tatanggalin po yung mga false na poste at iklaklaro po, mag-aasinta po ng hollow blocks sa bahagi na kanyang pinlano at may mga electrical works na gagawin para po sa mga dingding na ikakabit at siya na may nangako na susubaybayan ang bawat hakbang para ma-relocate natin ang Inang Soledad sa secondary tablo ng ating simbahan. Pangalawa po, we are already done sa mga cornice ng ating simbahan at patapos na po ito at nagsasauli na nga ho tayo ng GI pipe sa warehouse ng ating parokya.
Kaya ho nakikita nyo may mga tubo na isinasauli na, and we will make an inventory of it so that we will know how much na GI pipe na meron tayo na naibalik sa ating warehouse. We are now already on the painting works. But on Monday, yung pong nagkakabit na mga ornamental will come so that itong last stretch ng kakabitang dingding, ito pong mga mayor na mga entrados ay lalagyan din po ng mga ornamental. Nakakaiba naman sa dalawang dingding. So, they follow the rope, yung tali. Yun po ang gagawin nilang mga edging to be inconsistent kung anong nakikita sa sanktuaryo. Kaya po magkaiba ho yung linya na ginawa nila sa tagiliran, itinapat nila sa harapan yung mga rope. Dahil wag nating iwaglit, ang inspiration po ng architect sa interior design ng parokya ay galleon trade. Kaya may mga tali-taling nakapulupot dyan, kaya merong buwan at araw, ay ang konsepto po ng arkitekto at inspirasyon ay galleon trade na naganap sa ating lungsod ilang daang taon na ang nakalilipas. Kaya yun po ang inspiration. Ang mga ilaw po ay nakakabit na. Kung mapapansin nyo po, naglagay tayo ng isang pendant light sa tagiliran at yung pong mga poste lalagyan natin yan. Saan po galing yan? Galing po yan sa lumang parokya na nakita kong nakatambak sa taas. So we try to refurbish it, repurpose it, lagyan ng ilaw, at didikitan po natin ang bawat poste na may uplight na pataas na ilaw para po magamit natin ng husto yung lumang mga ilaw na ginamit o mga lalagyan ng ilaw na yan sa ating parokya. Kaya ho maging yung mga nakalawit sa bawat arches, yan po ay mga naiwan pa nung unang unang simbahan na meron tayo. So nilinis lang ho ng kaunti, ayaw kong gawing perpekto, gusto ko'y putol-putol at mga kulang-kulang to reflect that these are memories of the previous church na meron tayo that we were able to salvage. Kaya ho, as much as possible, we want to have connection of the past and find it useful at this present time of our church. Na kahit moderno ang ating simbahan, naaalala pa rin natin yung unang simbahan at parokya na meron tayo noon. At yan po ang mga buhay na saksi na magpahanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng ating parokya. Pangatlo sa pagawain, sa unang pew po ng hanay ng upuang ito, yan po yung sample na gusto natin sana na maganap sa ating mga upuan. If you are amenable on the color and the shade, di okay po. Kung kayo may objection, try to approach us so that we could make some adjustment sa kulay ng haspe o ng pintura na gagamitin po sa mga upuan ng ating simbahan. But it will come after. Kasi dito muna ho ang focus ng ating pondo sa retablo, segunda retablo ng Mahal na Ina. Pero nagkakanvas na rin po tayo ng quotation kung magkano po ang aabutin kung iaayos lahat ng upuan ng mga maninimba sa loob ng ating simbahan. Kaya ito ho yung update ng mga pagawain natin at ito po'y nagaganap lahat hindi dahil sa akin, dahil sa Diyos na kumikilos sa bawat isa atin para mag-ambag-ambag, magtulong-tulungan at magbahaginan para ang kaayusan ng isang bahay dalanginan ay tunay na maging kaaya-aya sa ating paningin. Sapagkat kung ako lang ho yan, tiyak, maputi na ang buhok ko at kalbo na ako. Pero it does not happen. It does not make stress on me. Because I know it is the church of God, bahay niya ito, I am just facilitator. And through your generosity, things are happening this way. Kaya wag niyo akong i-congratulate.
Congratulate yourself sa hindi nyo pagkapagod na magtiwala, mag-ambag at maghandog para sa kaganapan ng bahay dalanginan na unti-unti nating nasusulyapan at hari naway nagagandahan tayo sa kaganapan nito. So hindi ho dahil sa akin. Dahil kung ako yan, talagang balisang-balisa ako. I enjoy supervising and monitoring and assessing and evaluating the people working on it, but much of this is because of God at work in the generosity of each and every one of us. Lastly, in the line of the gospel, pinalalaya tayo ng Diyos sa alalahanin. Kaya yung pagkabalisa natin, mababawasan kung tayo magtitiwala, hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil sa Diyos na kumikilos at Diyos na gumagawa ng kabutihan para sa atin. Mababawasan ang ating pagkaligalig, ang mga alalahanin, kung tayo magtitiwala at magpapaubaya sa Kanya. At yun po ang biyaya ng mabuting balita. Hindi naman pala tayo ang manlilikha. Hindi rin tayo ang manliligtas. Tayo nakikibahagi lamang sa nais ng Diyos. At kapag hindi natin kaya, tanggapin. Hindi ko alam. At hayaan ng Diyos na kumilos sa mga panahon na hindi natin alam at kaya at maresolba ang mga suliraning dumarating sa ating buhay. Hayaan natin ang Kanyang pamamaraan, ang mamayani higit sa ating kagustuhan. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo habang hinihingi ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Hesukristo na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan. Kahit sa krus siya'y mamatay at ngayon siya'y nabubuhay, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo'y manaog nawa at mamalagi sa inyo, magpasawalang hanggan. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't ang Diyos at kapwa'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.